guys, so welcome to our podcast. Hello guys, welcome to our podcast. Ang pangalan ng podcast namin ay Lumalagam Love. So in this episode entitled Pwede ba kitang ligawan? Ayoko. Hindi. Ano sakit? Kapag ikaw wag. Putik na yan. To start, we will introduce ourselves. Ako po si Rome Albert, ang inyong hopeless romantic heartthrob. Ako po si SK, ang kagagaling lang sa breakup. Ako si Angel, ang problemado sa ka-situationship. Ako po si Danros. Tao lang. Ang may nalalaman. Before we start this episode, gusto ko lang kamustahin ng mga love life ng ating mga host. So let's start with Tyler. Actually, wala akong love life ngayon. Puro mga lang, happy crush, gano'n. Naiingit sa mga may jowa. Ay, bakit? For me, di pa ako ready. Sa totoo lang, di pa ako ready. Study first. Ako po, I am in a very, very happy relationship with myself, syempre. Kasi, hindi lang, pag sinabi naman nating relationship, hindi lang naman siya about with other people. Right now, I'm building or strengthening yung relationship ko sa sarili ko. Ang relationship status ko ngayon is single and hindi ko masasabi na ready pa ako mag-commit kasi parang may gusto pa akong ayusin sa sarili ko. Ako? Hindi, nasa process pa ako ng healing, siguro acceptance, pero yung galit, hindi na siya mawala. I just got out of a 2-year relationship, so medyo sinasanay pa na bumalik yung old routines ko na wala siya. Kasi for 2 years din, sipin mo pag gising sa umaga, chat, tapos parang out of nowhere bigla na mawawala. So, ayun, tanggap naman na. Ikaw? Wala. Single lang. Saya-saya lang. Kasi wala eh. Hindi ko pa nakikita yung taong nakakita ng word ko. Kaya ayoko talaga muna. Kasi parang... Pero bago dumaan sa proseso na magiging kayo, ano kayo ginagawa? Paano magiging kayo? Ligaw. Ligaw. Courtship. So, tatanungin ko sa inyo kung ano yung ligaw sa inyo. Okay. So, simula tayo sa'yo. Para sa akin, yung ligaw is the way that you want to show yung nililigawan mo kung gaano ka ka-dedicate sa kanya. The way you want to pursue him or her para magiging kayo in a relationship. So pagdating sa ligaw, na siya, it's about pursuing someone na you see as a potential partner in life. Ganon. So doon, ide-dedicate mo yung oras mo, yung attention mo sa kanya and to show what you're worth or to show kung ano ka ba talaga, kung worthy ka ba to become their partner. Yun yung ligaw para sa akin. So, next. Para sa akin, ang ligaw is mahalaga siya para sa akin na in my perspective. Sobrang halaga ng ligaw kasi doon mo makikita yung sorry. Doon mo kasi makikita kung gaano ka-genuine yung tao sa'yo. Na kung gaano niya ipakita na willing talaga siyang i-pursue ka, willing talaga siyang makilala ka, ganyan. But at some point, medyo scary din yung ligaw kasi nowadays parang meron yung sinasabi nila na kunwari after kang niligawan, the person na nanligaw sa'yo, magbabago na. Kasi nga, nakontento na sila sa thought na, nasa akin naman na siya, okay na yan, hindi na ako mag-e-effort sa kanya. Sa akin, hindi kasi ako nagpapaligaw eh. Parang for me, it's a waste of time. Parang, for me, bakit ko pang kailangan, ayoko kasing patagalin yung parang ligaw stage.
mas okay na yung relationship yung pinapatagal kasi yung ligaw. Kasi parang in the process of relationship naman, pwede ka naman yung araw-araw na ligawan. Sa akin kasi parang ano siya, mixed emotion na ako dyan sa ligaw-ligaw na yun eh. Pero yung ligaw kasi para sa akin, ano siya parang doon mo mapapakita or doon mo masya-showcase kung gaano mo kagusto yung tao. So, natin, define natin with our own opinions or their own definition kung ano yung ligaw. So guys, kung kayo manliligaw, paano kayo manliligaw? Like, dapat ba super extravagant or dapat ano lang kayo? Or extravagant ba dapat or ano lang, low-key lang? And for the girls naman, is paano nyo gusto maligawan? So, to start, sige ako na lang. Pag ako manliligaw, gusto, ano ko siya, ibabalanse ko siya sa pagiging low-key. Ang aspect dun is, ano, Real estate note. ang gagawin kong low-key dun is yung keeping our relationship private. Pero hindi siya secret Like, example, Hindi. Sabi nila yung mga guys daw, Hindi. naturally mayabang, so ba't itatago? Uy, hindi. Oo. For example, sa inyo, sa friends ko, I'll say na, oh, may nililigawan akong girl. Yun, hanggang dun lang, pero hindi ko ito thoroughly explain sa inyo kung ano nagaganap sa amin. As long as, you guys know na I'm courting someone, enough na yun. So, hindi nyo na dapat, huwag nyo na kaming pakialaman. Ganon. Sa part naman sa pagiging extravagant, dun sa extravagant part, dun yung sa amin, dalawa na lang. Gagawin ko yung mga bagay na I think is extravagant, pero kaya ko siyang i-sustain in a long term, basta, So, kaya an kong example. i-sustain. Example na lang na na naiisip ko is, yung pagbibigay ng flowers sa kanya just because, di ba? Ayun, kaya ko namang i-sustain yun kasi magkano lang naman ng flower, di ba? No. Pwede naman siyang bilhin lang. Yaman. Ayun, yun yung mga bagay na kaya kong i-sustain Hanggang dulo. hanggang dulo. Kaya guys, gawin nyo yung mga extravagant things na kaya nyong i-sustain para hindi ma-feel ni girl na nagdi-decrease na yung interest nyo sa kanya. Akin, based lang dun sa sinabi mo, kasi parang, dun sa sinabi mong extravagant things, as a girl, parang, parang ito, napapansin ko lang, pag sinabi extravagant thing, yung guys, ang tingin dun is puro material things. Which is for us, hindi talaga yun yung gusto namin consistent. Kasi yung ibang girls, hindi naman talaga sila nagpo-focus sa material gifts. Tsaka, ako based on my experience sa ex ko, ayan na! Bukod dun sa sa gifts, hindi niya ako dun nakuha. Dun sa binibigay niya sa akin attention na sobrang nakikinig talaga siya sa akin. Na from the start of our relationship all throughout, parang nararamdaman ko talaga na pinakikinggan niya pala talaga ako. Lahat ng tao kaya magbigay ng flowers, kaya magbigay ng ganito, pero yung pagiging good listener or what, parang hindi siya, yun yung mga extravagant things for me. Ikaw? Siguro dagdag ko lang dun sa sinabi mo kasi parang kasi syempre yung niligawan mo iba naman yung gusto niya. So parang dadagdag ko na yung na-discuss namin last time na 5 love languages. Yun. So paano kung ito lang pala yung gusto niya tapos yung binibigay mo yung isang love language o paano kayo magkakasundo niyan? Yung may mahalaga din yung Mahalagang kilalanin mo muna siya. Parang mahalaga na kilalanin mo yung Mga gusto niya, oo. tapos yung love language niya para alam mo kung ano yung dapat mong ibigay Oo. sa kanya. Ibibigay kong extravagant o lugi, ganun. Hindi naman. Hindi Parang na yun dun. you just get to know the person. For me, yung key to a perfect panliligaw, for me, is consistency talaga. Diba? Yun yung mahalaga talaga. Kasi if you want to show a person how much you love him or her, kailangan, nakatuon ka talaga sa kanya. Kumbaga, siya yung goal mo sa buhay. For me, like, kung nililigawan ako, hindi kasi ako materialistic na tao. And parang ang gusto ko talaga is consistency. And yung
yung parang pinapakita mo talaga through actions. Ayaw ko ng puro salita lang. Parang yun yung gusto kong extravagant. Pero ang gusto kong i-low-key niya lang is yung mga materialistic. Kasi parang in a sense na kaya ko naman bilhin yan. Since tapos na tayo sa insights natin about paano tayo gustong ligawan, paano tayo manligaw, kung i-compare natin yung ligawan stage ngayon tsaka noon, ano yung gusto nyong ma-experience? Ako yung noon. Gusto ko kung magpapaligaw ako, gusto ko yung sa noon. Kaysa sa ngayon. Bakit? Kasi before kailangan talagang paghirapan, tsaka hindi lang yung babae, yung i-win mo yung buong family. Doon kailangan may oras lang na parang 1 hour lang kayo pwede magkita, tapos dapat may kasama pa kayo. Ganon. So parang doon talaga matetest kung genuine pa talaga yung guy sa pag-pursue. Tsaka yung acts of service nun, girl, from before. Sisibak ka ba? Ngayon ba, Rom, kaya mo magsibak ng kahoy para sa liligawan mo? Hindi, di ba? Kaya naman, kung ano, Ate, kung marunong lang ako magsibak. Ayaw mo nang napapawisan. Kaya ko naman. Talaga ng campaign. Nag-gym nga ako, ba't ayaw ko mapagpawisan? Naka-aircon naman kasi. Yung mga acts of service talaga before, lalo na nung pre-colonial period, lalo na yun yung kailangan mong mag-hunting ng 10 baboy kasi bibigay mo sa i-move mo yung bahay. Yung sa Spanish colonial era din, dun kasi talaga yung mahigpit kasi church-centered yung yung time natin. So, bawal talaga na makita yung girl and guy na magkasama sa isa kasi scandal yun. Ako na-amaze ako sa mga culture ng paliligaw noon. Talaga. Kasi yung may once yung report natin sa RTH, yung mga types ng paliligaw noon, yung nagulat ako doon, yung paninindihan talaga, yung acts of service din. Tapos may isa doon na yung magdadala ka ng isang baka sa family ng girl. Parang ito po yung offering nila kung pwede ba manigaw sa babae, sa anak po ninyo. Doon makikita talaga yung dedication, yung work sa lahat ng trabaho na ginagawa mo. Kasi parang Doon nabavalue. Parang dati, pag ginawa mo yun, mabavalue siya. Tapos pag ngayon, ginawa mo yung mga bagay na yun, parang, dapat lang. OA naman Ang na OA ito. ka. Ang OA naman na ito. Kung ako ay... As anong liligaw as an nanliligaw, syempre, gusto ko... Be honest. Oh, Be honest. be honest. Honest, ah. Honest to. Honest. Gusto kong ma-incorporate yung way noon na tawag dito. Yung way noon na yung gaya na sabi mo, yung sa family na dapat kasi when it comes pag sa ligaw, dapat hindi ka lang magfo-focus masyado dun sa liligawan mo. Also kasi pag manliligaw ka, you're trying to be part of their life. So include the people part of their life, di ba? Mas makikita nung nililigawan mo yung kung paano ka makipag-interact sa ibang tao. Kasi syempre kapag kayo magkaharap, always always the good side, always best foot forward. Ikaw, John Rose. Ano kasi, same sentiments lang ng mga manirong. Kasi growing up, parang Growing up. pag pinakilala ka ng girl sa family niya, parang tanggap na tanggap ka na ng buo. Ang pangit kasi nung generation ngayon na parang lahat na lang, parang dapat ginagawa niya yan, dapat ganyan. Yung parang sinabi ni Tyler kanina, parang, If they wanted. parang ganun. Ayoko nung ganun statement. Parang, kasi siya, parang hindi naman lahat ng tao same level as yours. So, ang pangit na nagko-compare ka ng relationship na iba sa Oo. gusto. Saka isa pa dun sa anong yun, hindi naman nababasa ng isang tao yung iniisip mo, di ba? Kasi paano kung ito pala yung gusto mo tapos hindi mo naman kino-communicate sa kanya? Paano mahuhulaan paano niya gagawin kung hindi mo naman sinasabi? 'Di ba? Kaya kung yung iniisip ng iba na kung gusto niyang gawin dapat if they wanted to, they would, 'di ba? Ako, kasi since yung family ko, very traditional sila. Important sa akin na ligawan ako in a way na balance yung paano manligaw noon at saka paano manligaw ngayon. And like, gaya nung sabi nila yung family, sobrang important nun kasi parang
doon ko binibase yung yung sa family ko binibase kung paano makitungo yung manliligaw sa akin. May mga instances kasi na once na na-meet yung family ko, parang walang respeto, ganyan. Kasi meron yung sinasabi nila na kung paano nila i-meet yung family mo, ganun din yung way of treating niya sa'yo, at ganun din kung paano siya mantrato sa family niya. Tsaka yung hindi na-mention yung sa love letters. Oo. Yung handwritten na love letters. Ayoko na paalala. Sobrang sentimental ko kasi gusto. Ako kasi, Kahit sticky note lang, no? ako kasi personally, isa sa mga ginagawa ko kapag nagkakaroon ako ng jowa is nagsusulat-sulat ako ng letters sa kanila. So like, para sa akin, masarap sa feeling na nakakatanggap ako ng handwritten na love letters. Kahit na pangit yung sulat. Kasi it's really the thought that counts. Parang pinakata ko na yung tropa natin dito kung bakit yung sulat. Totoo! Bakit sulat yan, guys? So for this segment, magkakaroon tayo ng activity. So yun yung magiging conclusion natin for today. So I have this paper. So bibigyan natin each ng papel. Tapos susulat po nila kung ano yung questions nila about sa panliligaw. Any question, anything about sa panliligaw. Anything ah. Anything. Anything. So yun nga, here we have the questions now from our selves. Wala sa kayo nung makuha ko. Ay, hindi. Look, ba't naman ganito yung tanong? So first question, in the ligawan stage, dapat ba lalaki lang yung mag-effort? Mag-e-effort? For me, yung pagliligaw talaga, di ba pag-show yun ng effort, kung sino yung maliligaw, siya yung dapat magpakita ng effort. Is kahit babae man o lalaki. Kasi ikaw, gusto mo siya i-pursue eh. Wala siyang idea na gusto mo siya. So in that way, parang ikaw muna magpapakita ng effort na gusto mo siyang ligawan. So yung question is, do you think need ma-reciprocate yung effort ni manliligaw sa nililigawan? O, sa tingin ko is need ma-reciprocate pero not that much kasi yun nga, pinayagan mo siyang manligaw, at least you see a potential or nakikita mo siya sa potential partner. And when ayun nga, nagbigay ng effort si manliligaw, at least try to show na you appreciate them for their efforts, di ba? So yun yung nakikita kong pag-reciprocate nung feelings kay manliligaw. No? Question. Sino nagtanong nito? Nakasama yung question. Is the use of dating apps? Yung question na nakuha ko is the use of dating apps valid in the process of panliligaw? So, for me, valid pa rin naman siya. Kasi nga, dating app nga eh. As someone who uses it kasi, I don't like it kapag nanggaling yung nililigawan ko sa dating app. Pero like, kung ano naman, in a bigger perspective, valid pa rin naman siya kasi ngayon nga yung purpose ng dating app. Pero like, at the same time, people need to be cautious when they use dating app kasi hindi natin alam kung ano talaga yung interest ng tao na yun sa'yo, or kasi hindi natin alam, malay mo, poser pala siya, malay mo, nag-i-scam pala siya, ganun siya. So, parang it's a big risk din to use a dating app. Kaya dapat, kung gusto nyo doon talaga manggaling yung manliligaw mo, edi okay, go. Pero like, be cautious pa rin. So for my question, what is your ideal first date? So ayun nga, pawisin ako, ayoko nung maaraw since given na din the climate ng Philippines. Gusto ko yung mostly yung mga activities sa gabi like romantic dinner. Pero kung ako yung manliligaw, first ever, siguro sa yung maraming activities. Alam niyo yung yung mga museums na kunwari science Interactive museum, mga ganon, museums. para masaya. Yung question na nakuha ko is, what are your thoughts about the girl doing
A first move. Ligaw? First move or ligaw? First move. Ligaw. Ligaw. Ligaw! Okay lang yun, pero not too much. Tulad ng sabi ni Rome, kasi baka mamaya umasa naman masyado yung lalaki, parang ano na, parang ay, lahat ng, ay binibigay naman pala sa akin, hindi na ako mag-e-effort, parang ganun. Kunwari yung babae, may gusto siyang guy, tapos yung girl yung unang nag-approach. First move. Wala akong nakikitang mali. Porket ba nakasanayan natin na lalaki lang yung nag-first move, di naman pwede yung babae. Kasi paano kung gusto talaga ng babae yung lalaki? Di ba? Since nabanggit mo yung babae making the first move, wala siyang mali. Paano kaya kung guy-to-guy relationship, tsaka girl-to-girl relationship, Okay or yung lang. LGBT community? Walang problema. Walang problema doon. So parang same pa rin. Baka may mga Oo. nanonood na homophobic dyan. Kasi feeling ko, kaya Sideline. na ano siya, tawag Na dito, kaya siya controversial na ano. bawal. Kasi Nangyari hindi kapag sanay. ano, Parang hindi sanay, and aside Siyempre, that, Totoo. Nag-change yung society natin. Pag nasa LRT ako, tas may mga katabi ako matanda, tas syempre, yung mga students is open naman na, especially yung women to women, tas men to men. Na ano kapag nakikita ko sila na, pag nasa LRT, tas super touchy nila. Tas yung mga matatanda parang, Gina-judge. ginajudge nila. Wala namang, Sobrang ano kasi magkaiba yung gap. age gaps. Yung gap The generation natin. 60 years old, tapos mga 19 years old. Oo. At saka parang ang hirap na din nilang i-educate kasi nakasanayan sila. Pero like, since ngayon nga, okay siya, walang problema doon. tsaka feel ko kapag same sex yung ligawan, parang less expectation, like, parang less expectation na dapat lalaki to, dapat siya mas mag-effort sa akin. Parang mas equal siya, na dapat, walang ano dito, walang gender stereotype. Pag dapat para tayo mag-effort. Kasi ang stereotype dyan tatanungin nila is, so, parehas kayong lalaki. So, sino yung mas girly sa Sino inyo? mas sino Oo. babae sa inyo? Sino mas lalaki babae sa sa inyo? Sino mas lalaki kung sa birahin inyo? kita. Ganon yung stereotype dun. Kung sino talaga yung mas interested, siya yung mangliligaw. Di ba? Siya yung manliligaw. And it's up to them na lang kung papayagan si ligawan, si liligawan. Pero isa, yung parang, kunwari ako, parang nabasa ko kasi ito once, like naging issue siya. Tapos parang kunwari ako, hindi nag-work yung relationship ko with my previous guy, ganyan. So parang, ang sentiments ko is, sa babae na lang ko. Which is very off. Kasi like, parang have some respect naman sa mga people na part ng Especially yung mga straight girls, sabihin nila na, ayoko na, nasasaktan na ako, gusto ko na ng mask na babae. which is wrong kasi hindi naman sila pang rebound. Crazy buong. And parang ginagamit nila lang sila para lang Pag mag-ano hindi ka yung nananalo, ego nyo. dun sa isang team, pupunta ka sa isang team. Yan. Pero ang hirap talaga sa generation natin ngayon. Pero para sa akin, feeling ko, pag future generations, patuloy pa rin yung same sex, yung mga Mas hindi na siya progressive magiging siguro. kasi tayo na yung future Nagsisimula. generations. Magsisimula ng panibagong perspective sa mga tao natin sa mundo. SK Tyler Richmond. Ayaw. For the last part is, we will talk about discard tips on discard tips. Shala, discard tips. Sa mga panliligaws. Ako talaga magbibigay ng advice. Listen. Let me cook. May risk ka pa. Let me cook. Shift. So ayun, guys and girls, all Everybody gender, in the world. everybody. Okay, listen up. Na when it comes to ligaw, as long as you are genuine and you show your pure emotions, pure intentions, ganun. Mag-aano ka dyan, mag-e-excel ka dyan sa panliligaw na yan. Just be your true self. Ligaw responsibly, di ba? Ligaw responsibly and magpaligaw responsibly. Ang tip ko lang sa mga taong may gustong ligawan dyan, balance everything. Huwag niyong higitan yung isa.
dapat balance lahat. Nowadays, mas binavalue ng mga tao yung actions mo. Hindi Kaysa yung sa words. kaysa sa words. Ako, hindi siya tip, more on advice. If manliligaw ka, 50-50% siya. So, huwag kang mag-e-expect na mare-reciprocate yung binibigay mo. Kasi nga, pinurpursue mo pa lang yung babae. Kasi ngayon, pag sinabing ligawan kita, parang inaano na agad nila na responsible agad ng nung girl or nung nililigawan na i-reciprocate yung energy. And sa mga nililigawan naman, ang advice ko, kung hindi nyo gusto, wag nyo nang... Huwag kayo magpaligid. Huwag kayo magpaligaw, di ba? Kasi, sinasaktan nyo din yung feelings. Oo, nag-i-invest yung tao sa inyo ng feelings. So, kung hindi ka naman gusto, kung hindi mo naman siya gusto, sabihin mo na lang ng maaga. Ikaw lang, discarded. Dalawa lang. Una is, tulad ng sabi nila. Mga nasabi na rin kasi nila, pero totoo kasi yun na maging consistent. Kumbaga kung ano yung pinakita mo nung una, dapat hanggang dulo, hanggang maging kayo, dapat ganun pa rin. Tsaka lastly is maging totoo ka sa nililigawan mo. So last tip for me, from me, for me. That's okay. Tawag dito, if ikaw ay making ligaw, if laligawan, suitor, if you're the suitor, don't be afraid to show an effort. Kumbaga, walang masama sa pag-show ng effort sa inyong nililigawan. Tama. Kasi, base sa research namin, Promote lang namin yung research namin. walang kinalaman ng gender sa pag-show ng effort sa inyong nililigawan. Doon na po kami nagtatapos and I hope may mga natutunan kayo and besides that, sana natuwa kayo sa mga chikahan namin and yung mga insights namin. So once again, this is... Naglalagab lang. Again. Naglalagab-lab. Okay. So once again, this is Naglalagab Love Podcast. Bye!